January 7, 2021, Thursday, huling nakita si Maya Millete, bandang 5 p.m. ng hapon sa Chula Vista, California. Sa araw na iyon, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa na si Larry Millete. Pagkatapos ng kanilang mainit na sagutan, bigla na lang itong nawala at di matagpuan. Sinabi ni Larry na pumasok si Maya sa isang room at hindi na raw ito lumabas. Pagkalipas ng ilang araw, nang hindi siya makontak ng kanyang pamilya, nagpunta ang kanyang kapatid sa kanilang bahay pero walang sumasagot. Ang kanyang ama ay sinubukan ring makipag-ugnayan sa kanya pero hindi talaga siya mahanap. Ano kaya ang tunay na nangyari sa kanya? May kinalaman kaya ang asawa niya sa kaniyang pagkawala? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. January 10, 2021, inireport na ang kanyang pagkawala sa mga otoridad. Ito ang unang parte ng crime case story ni Maya Tabalanza Millete. Si Maya Mangaliman Talabanza Millete, o mas kilala bilang Maya ng kanyang mga kakilala, ay ipinanganak noong Labor Day, May 1, 1981 sa Ilocos Sur. Lumaki siya sa isang mapagmahal at maayos na pamilya kasama ang kanyang 5 kapatid at mga magulang na sina Pilito at Naomi Tabalanza. Mula pa sa murang edad, kilala na si Maya bilang masipag at matalinong bata. Noong 1995, siya ay kabilang sa top 5 ng kanyang klase sa elementarya. Pagpasok ng high school, nag-aral siya sa Redford High School, kung saan naging aktibo siya sa iba't ibang school organizations tulad ng dance club, theater group at academic groups. Sa edad na 17, nagtrabaho si Maya sa McDonald's malapit sa Pearl Harbor. Dito niya nakilala si Larry Millete, ang kanyang high school sweetheart na kalaunan ay naging asawa niya rin. Si Larry, tulad ni Maya, ay ipinanganak din sa Pilipinas. Ngunit sa edad na 17, nasangkot siya sa isang gang at sa isang insidente noong April 30, 1997, kung saan muntik nang mamatay ang isang 17 years old na lalaki. Bagamat nakaligtas ang biktima, si Larry at ang dalawa niyang kasamahan ay naaresto ng autoridad. Matapos magpiyansa, nagdesisyon ang kanyang ama na si Benito Millete, isang retired US Navy serviceman, na lumipat ang kanilang pamilya sa Hawaii para magbagong buhay. Pagkatapos ng high school, nagpakasal sina Maya at Larry, ngunit hindi agad sila nagplano na magkaanak. Pinili muna nilang ayusin ang kanilang buhay, maging ang kani-kanilang mga karir. Si Larry ay sumali sa US Navy, habang si Maya naman ay naging isang civilian contract specialist. Sa paglipas ng panahon, lumipat sila sa San Diego, California upang mas mapabuti ang kanilang buhay. Dito, nag-enroll si Maya sa University of California, San Diego, kung saan nagtapos siya with honors. Kasabay nito, nanatili siya sa kanyang posisyon bilang contract specialist sa San Diego Naval Base. Si Larry naman ay nagtrabaho sa Naval Medical Center. Noong January 2010, ipinanganak ni Maya ang kanilang unang anak na babae na si Labay na si Larem. Sinundan ito ng kanilang pangalawang anak na si Milan noong 2011. Pagkaraan ng 5 taon, isinilang ang kanilang bunsong anak na si Tristan Lazaros noong 2016. Kilala si Maya bilang isang hands-on at maalagang ina. Sa kabila ng pagiging abala bilang career woman, palagi niyang tinitiyak na may oras siya para sa kanyang pamilya. Mahilig silang mag-bonding sa pamamagitan ng mga outdoor activities tulad ng hiking, dirt biking, camping at pagbiyahe. Madalas din siyang magturo ng music sa kanyang mga anak na isang paraan para mag-share ng kanyang passion. Sa professional life naman, kinilala si Maya sa kanyang talino at dedikasyon. Kilala siya bilang masipag at may photographic memory na malaking tulong sa kanyang trabaho. Ayon sa kanyang mga kasamahan, isa siyang mahusay na leader at inspirasyon sa maraming kababaihan. Isa pang mahalagang aspeto ng buhay ni Maya ang kanyang pagmamahal at hilig sa musika. Ayon sa kanyang kapatid na si Mary Chris, natutunan niyang tumugtog ng piano at gitara ng mag-isa. Patunay ng kanyang disiplina at dedikasyon. Sa tulong ng musika,
napalapit siya sa kanyang mga anak na madalas niyang tinuturuan at binabahaginan ng kanyang talento. Ayon sa pamilya ni Maya, bukod sa pagiging matalino, isa siyang mabuting ina sa kanyang mga anak. Itinuro niya sa mga ito ang mga mabubuting asal at ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa isang pagkakataon, nang bumisita sila sa Pilipinas, namigay sila ng school supplies sa mga estudyanteng kapuspalad at hirap sa buhay. Sa paningin ng iba, tila perpekto ang buhay ni Maya at ng kanyang asawa na si Larry. Dream match kumbaga. Nakatira sila sa tahimik na Chula Vista, parehong may magagandang trabaho at merong solid support system mula sa mga kaibigan at pamilya sa California. Pero ang perpektong imahe ng kanilang relasyon ay nagkaroon ng lamat. Noong 2020, nahuli umano ni Maya na may ibang babae si Larry. Ang sakit na nadama niya ang nagtulak sa kanya na humingi ng tulong sa isang divorce attorney. Pero hindi lang pagtataksil ang naging problema. Ayon sa isang kaibigan ni Maya, nakakaranas din siya ng pisikal na pang-aabuso mula kay Larry. Sa isang insidente, sinakal di umano siya ni Larry hanggang mawala ng malay. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang mga anak, nagplano si Maya na tuluyang tapusin ang kanilang relasyon. Isang kaibigan ni Maya ang nagbigay sa kanya ng address ng isang kondo na maaari niyang puntahan kung sakaling maging masyadong delikado ang sitwasyon at sobrang lala ng away nilang mag-asawa. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin si Maya na makipag-usap kay Larry at planuhin ang divorce pagkatapos ng birthday ng kanilang panganay na anak na nakatakda noong January 9, 2021. Noong January 7, nakipagkita si Maya sa kanyang divorce attorney. Kinabukasan, sinubukan siyang kontakin ng kanyang kapatid na si Mary Chris para i-confirm kung tuloy ang plano nilang birthday celebration sa Bear Lake. Pero walang sagot mula kay Maya. Lumipas ang tanghali at hapunan, hindi pa rin siya sumasagot sa text o tawag. Dahil dito, tumawag si Mary Chris kay Larry na nagsabi raw na nagkulong si Maya sa kwarto buong araw. Hindi makontak si Maya at nakapatay na rin ang kanyang cellphone. Ayon sa kanyang pamilya, hindi ugali ni Maya na bigla na lang mawawala, lalo na't birthday pa ng panganay niya. Sa labis na pag-aalala, pumunta ang ama ni Maya sa bahay nila. Pagdating doon, sinabi ulit ni Larry na nagkukulong si Maya sa kwarto. Nagpumilit ang ama ni Maya na makita siya, kaya ginamit ni Larry ang susi para buksan ang pinto. Pero pagpasok nila, wala si Maya sa loob ng kwarto. Sinabi ni Larry na baka naglalakad lang ito, nasa wine tasting kasama ang mga kaibigan o nagha-hike. Buong araw naghintay ang pamilya ni Maya pero wala pa rin silang narinig mula sa kanya. Sa puntong ito, mas tumindi ang pag-aalala nila. Noong January 11, 2021, opisyal na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa pagkawala ni Maya Milete, isang 39 years old na ina ng 3 anak mula sa Chula Vista, California. Bagamat umaasa ang marami na agad siyang matatagpuan, ang mga unang hakbang ng investigasyon ay nagbigay ng nakakabahalang pahiwatig tungkol sa kanyang pamilya at relasyon. Isa sa mga napansin ng mga pulis ay ang tila kawalan ng interes ng asawa ni Maya, si Larry Milete, sa paghahanap. Habang abala ang komunidad, kaibigan at pamilya sa search efforts at vigil, kapansin-pansing hindi aktibo si Larry at madalas na malamig at detached ang kanyang ikinikilos. Lumabas din sa investigasyon na bago mawala si Maya, may matinding tensyon sa kanilang relasyon. Noong 2020, naibahagi ni Larry sa isang kaibigan ang hinala niyang may ibang lalaki, si Maya. Sa sobrang galit, napag-isipan pa raw nitong kumuha ng hitman upang ipapatay ang sinasabing kalaguyo at nag-alok ng $20,000 o halos 1.4 million pesos para rito. Bagamat walang ebidensya na isinakatuparan ng planong ito, ang revelasyong ito ay nagbigay ng mas malalim na anggulo sa kaso. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang masalimuot na estado ng kanilang pagsasama ay maaaring may kaugnayan sa pagkawala ni Maya. Samantala, isang vigil ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Maya upang ipakita ang pagkakaisa ng komunidad.
Kapansin-pansin na hindi dumalo si Larry sa nasabing pagtitipon at sa halip ay nagpa-interview sa media. Sa panayam, sinabi niyang, "This is so unlike her. She wouldn't be gone this long." At pinuri si Maya bilang mabuting ina at positibong tao. Idinagdag pa niyang ginagawa niya ang lahat upang mapanatiling normal ang buhay ng kanilang mga anak. Gayunpaman, ang pabago-bago niyang mga pahayag sa media ay lalong nagdulot ng mga agam-agam sa kanyang sinseridad at intensyon. Habang umuusad ang kaso, lalong lumalakas ang paniniwala ng ilan na ang pagkawala ni Maya ay hindi isang karaniwang kaso. Nagsimula ring lumabas ang mas maraming ebidensya, kabilang ang footage mula sa CCTV malapit sa bahay ni Larry kung saan narinig ang tunog ng putok ng baril noong gabi ng January 7, ang huling araw na nakita si Maya. Ginamit ni Larry ang kanyang black SUV ng gabing iyon, ngunit iniwan niya ang cellphone sa bahay na nagdulot ng kahirapan sa mga pulis na subukang matrack ang kanyang lokasyon. Dahil dito, nagkaroon ng probable cause ang mga prosecutor para maghain ng search warrant sa bahay ni Larry, kung saan sinuri nila ang SUV at gumamit ng luminol upang maghanap ng bakas ng dugo. Lumitaw din na noong 2020, naging sobrang possessive si Larry kay Maya at sinubukan pang ipalipat ang mga lalaking katrabaho ni Maya upang matiyak na walang lalaki ang malapit sa kanya. Ang mga tanong na paulit-ulit na tinatanong ng lahat, ano ang nangyari kay Maya Millete at sino ang may kagagawan sa kanyang pagkawala? Sa gitna ng patuloy na investigasyon, isiniwalat ng abogado ni Maya ang desperasyon ni Larry na nagpadala umano ng mga text messages kay Maya at sa kanyang pamilya. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga Bible verses tungkol sa kataksilan na ayon sa abogado, nagpapakita ng galit at sama ng loob ni Larry. Ang mga mensaheng ito ay sinisilip ng mga investigador bilang posibleng indikasyon ng mas malalim na tensyon sa relasyon ng mag-asawa bago ang pagkawala ni Maya. Dagdag pa rito, ibinunyag din ng abogado ang pagkawala ng isang freezer mula sa garahe ni Larry na sinasabing posibleng may kaugnayan sa kaso. Agad itong nag-udyok sa mga pulis na maghain ng panibagong search warrant para inspeksyonin ang bahay ng isang kamag-anak ni Larry sa San Diego. Sa patuloy na investigasyon, natagpuan ng mga pulis ang nawawalang freezer mula sa garahe ni Larry sa bahay ng isang kamag-anak sa San Diego. Nang tanungin, mariing itinanggi ni Larry ang anumang kaugnayan sa pagkawala ni Maya. Ayon sa kanya, "I am not a violent or dangerous person and I haven't hurt nor harmed anyone." Idinagdag niya na legal at maayos na nakasecure ang kanyang mga baril sa isang gun safe upang hindi maabot ng kanilang mga anak. Sinabi rin niyang ang kanyang gun collection ay may pahintulot ni Maya at kinakailangan para sa kanyang proteksyon mula sa mga natatanggap na banta. Habang nagpo-focus ang mga pulis sa mga cellphone records ni Maya, hindi agad inilabas ang anumang detalye tungkol sa kanilang mga findings. Isa pa, iniwan ni Maya ang kanyang cellphone sa bahay nang maglaho siya, kaya't walang impormasyon na nakuha mula dito. Wala ring nakita ang mga investigador na credit card activity ni Maya, kaya't ang wallet, cellphone at credit card ni Maya ay natagpuan sa loob ng kanilang bahay. Sa kabila ng mga ito, nagpatuloy ang investigasyon at muling binisita ng Chula Vista Police Department ang bahay ni Larry para sa ikatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, naroroon ang ama ni Maya at ang tatlong anak nila. Habang isinasagawa ang search, lumabas si Larry at hinarap ang mga tao sa labas ng bahay. Sinabi niya, "She's missing and now she abandoned me. Okay, she abandoned the family. I know her. She would have never done this." Dahil dito, pinangalanan si Larry bilang person of interest ng mga pulis. Ang kaso ng pagkawala ni Maya ay naging isang criminal case at nagsimula ng masusing investigasyon. Sa parehong buwan, lumabas ang isang larawan ng mga baril na pag-aari ni Larry, kung saan kitang-kita na ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay may hawak na baril. Hindi ito nagustuhan ng publiko dahil labag ito sa unang sinabi ni Larry na ang mga baril ay nakasecure sa gun safe.
Habang isinasagawa ang mga investigasyon sa pagkawala ni Maya, nanatili si Larry sa kanilang bahay sa Chula Vista kasama ang kanilang 3 anak. Sa kabila ng mga tanong mula sa publiko at mga autoridad, isang court document ang lumabas na nagpapakita ng pananaw ni Larry na buhay pa si Maya. Ayon sa dokumento, ipinahayag ni Larry na iniwan ni Maya ang kanilang bahay nang walang abiso, na para sa kanya ay hindi pangkaraniwang insidente. Inamin din ni Larry sa dokumento na noong 2020, 2 beses umalis si Maya nang walang paalam kay Larry o sa kanilang mga anak, ngunit bumalik din ito sa kalaunan. Ipinagtanggol ni Larry ang kanyang paniwala na maaaring ganoon na lamang ang naging desisyon ni Maya at hindi niya ito inisip bilang isang seryosong issue sa kanilang relasyon. Ang mga pahayag na ito ay ginamit ni Larry upang iparating na hindi siya naniniwala na may nangyaring masama kay Maya at nanatili siyang umaasa na ang kanyang asawa ay buhay pa. Sa kabila ng mga katanungan at suspetsa, inaresto si Larry sa kaso ng pagpatay kay Maya, kahit na hindi pa natatagpuan ang katawan ni Maya. Ginamit ng mga otoridad ang batas sa California na nagpapahintulot na magsampa ng kasong pagpatay kahit walang katawan. Ang mga circumstantial evidence ay nagsimula ng magtugma. Unang-una, nag-contact si Maya ng divorce attorney bago siya mawala, na nagbigay ng malakas na motibo para kay Larry na patayin siya. Pangalawa, nawalan si Larry ng 1 linggong oras noong January 10 at pinaniniwalaan ng mga investigador na naghahanap siya ng lugar na pwedeng paglagyan ng katawan ni Maya. Pangatlo, hindi pumasok si Larry sa trabaho noong January 10, salungat sa sinabi niyang pumasok siya. Pang-apat, ginamit nila ang mga pahayag ng mga kapamilya ni Maya na nagsabi na sa isang camping trip, sinabi ni Maya na kung may mangyaring masama sa kanya, si Larry ang unang titingnan. Dahil dito, nagsimula ng maging mas malakas ang kaso laban kay Larry. Noong isang camping trip, sinabi ni Maya sa pamilya niya na mag-file siya ng divorce. At dito nila nalaman na si Larry ay kumontak ng mangkukulam o spellcaster online bago matapos ang taon ng 2020. Ayon sa spellcaster na nakausap ng mga pulis, mas lumalala ang ugali ni Larry. Unang hiling lang nito na huwag siyang iwan ni Maya, pero kalaunan, humiling na siya na kulamin si Maya para magkaroon ito ng aksidente at hindi makaalis sa bahay. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng mga otoridad, 1 linggo bago mawala si Maya, hiningi ni Larry sa spellcaster, "Can you hex to have her hurt enough that she will have to depend on me and need my help? She's only nice to me when she needs me or is sick." Dahil dito, humiling din siya na baguhin ang puso ni Maya at gawin itong mas in love sa kanya para hindi siya nito iwan. Ayon kay District Attorney Steve, tuwing umaga, nagsisend si Larry ng messages sa spellcaster at habang tumatagal, lalong naging desperado ang mga mensahe nito. Kalaunan, humiling na siya na patayin ang kalaguyo ni Maya. Nang mawala si Maya, patuloy pa rin siyang nag-contact sa spellcaster. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatutok na siya sa kalaguyo ni Maya. Nagpadala siya ng email sa spellcaster na nagsasabing, "I think she wants me to snap and I'm shaking inside, ready to snap." Sumunod, nag-send siya ng isa pang mensahe. "Make her realize that we're meant to be with each other. Make her miserable without me. Make her want to sleep on the same bed for all eternity." Kinabukasan, nagpadala siya ng isa pang email at sinabi, "Itigil na ang pangkukulam at tanggalin ang kulam sa asawa dahil ibabaling ko na ang atensyon ko sa kalaguyo nito." Dahil sa dami ng circumstantial evidence, matindi ang kaso laban kay Larry, pero hinatulan siyang not guilty. Mahirap para sa pamilya ni Maya ang lahat ng ito, pero mas masakit pa dahil hindi nila makita o mabisita ang 3 anak ni Maya dahil ayaw ni Larry at ng pamilya niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Maya. Nagkaroon ng $50,000 fundraising ang pamilya at mga kaibigan ni Maya upang tulungan silang mahanap ito. Nag-organize sila ng mga vigil rallies at nagbigay ng mga flyers upang mas mapalawak ang awareness tungkol sa nangyari kay Maya.
Na-delay ang preliminary hearing ng kaso dahil sinasabi ng kampo ni Larry na hindi niya kaya humarap sa korte dahil sa matinding depresyon. Kaya ipinagpaliban ng judge ang hearing para magkaroon siya ng psychiatric evaluation ayon sa mga doktor, kaya nang humarap ni Larry sa korte. Nakaschedule na ang jury trial para sa susunod na taon, January 11, 2023. Dito rin ilalabas sa publiko ang mga ebidensya na nakalap ng Chula Vista Police Department at FBI mula sa 3 search warrant na isinagawa. Maraming salamat sa panunood ng unang bahagi ng kwento ni Maya. Pero hindi pa tapos ang lahat. Sa susunod na kabanata, ihahayag natin ang mga kakaibang story twist at result na lalabas sa investigasyon. Ano nga ba ang mga bagong ebidensya na magbibigay linaw sa misteryo ng pagkawala ni Maya? Paano kaya magbabago ang lahat habang papalapit na ang trial? Kung gusto mong malaman, huwag palampasin ang part 2 ng kwentong ito. Mag-subscribe na, i-click ang notification bell para una kang makaalam. Abangan ang mga susunod na detalye sa kaso ni Maya. Hanggang sa muli, and stay tuned!